Maligayang pagdating sa kwentong Lola Volt. Isang karaniwang gabi noon, tinawagan ako ng photographer ng kasal ng anak ko, nanginginig ang boses at pinapunta ako agad sa kanyang studio. Ginang Elena, may nakita akong kahindik-hindik sa mga litrato ng kasal. Dumating kayo agad sa studio. Iyon ang kanyang mga salita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong uri ng sikreto ang maaaring nakatago sa mga larawan ng pinakamasayang araw ng aking anak? Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin na kayo ay nakasubscribe na sa channel at i-type sa comments kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Nagring ang telepono isang Huwebes ng hapon habang dinidiligan ko ang mga orkidyas sa terasa. Setyembre noon sa Guadalajara, ang malagkit na init na dumidikit sa balat. Naisip kong huwag sagutin. Hindi kilalang numero, malamang telemarketing, pero may nagtulak sa akin na kunin ang cellphone. Hello, Ginang Elena? Ang boses ng lalaki ay kinakabahan, halos pabulong. Ako si Kuya Ben. Ako ang photographer ng kasal ni Jasmine 4 na buwan na ang nakalipas. Kaagad akong kinabahan. Nagbalik sa isip ko ang mga alaala ng araw na iyon. Si Jasmine na nagniningning sa kanyang puting damit, si Marco na nakangiti sa tabi niya, ang mga bisita na pumapalakpak. 670,000 Philippine pesos, katumbas ng 200,000 Mexican pesos, na inipon ko sa loob ng maraming taon upang maibigay sa aking anak ang kasal ng kanyang mga pangarap. Oo, naaalala ko. May nangyari ba sa mga litrato? Katahimikan mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagpatuloy ang boses, mas mahina pa. Ginang, kailangan ko kayong makausap ng personal. May nakita ako sa mga larawan, isang bagay na napakaseryoso. Mangyari po na pumunta kayo sa studio ko bukas ng umaga at huwag ninyong banggitin ito kay Jasmine. Mahalaga. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Anong uri ng bagay? Sabihin mo sa akin ngayon. Hindi ko maipaliwanag sa telepono. Bukas ng 9, ang address ay nasa sentro ng Monterrey. Mangyari po, Ginang Elena, mag-isa lang kayong pumunta. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makapagtanong pa. Nakatayo lang ako doon na hawak pa rin ang pandilig, ang tubig ay tumutulo sa mga halaman at bumubuo ng maliit na lawa sa sahig ng terasa. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano ang nakita niya sa mga litratong iyon? Sinubukan kong mag-focus sa natitirang bahagi ng araw, ngunit imposible. Automatiko akong naghanda ng hapunan, kanin, beans, inihaw na manok, ngunit halos hindi ko nalasahan ang pagkain. Tumawag si Jasmine kinagabihan, tulad ng ginagawa niya ng 3 beses sa isang linggo simula nang ikasal siya. Ma, ayos ka lang? Parang kakaiba ang boses mo. Ayos lang ako, anak. Medyo pagod lang. Napakadali ng pagsisinungaling. Kumusta ang mga bagay diyan? Kinuwento niya ang kanyang trabaho sa real estate, ang mga plano na i-renovate ang kusina ng apartment, kung gaano kasaya si Marco sa isang promotion. Napakasaya ng boses niya. Bawat salita niya ay parang saksak sa aking dibdib dahil alam kong may itinatago ako. Isang bagay na itinuturing ng photographer na napakaseryoso na hindi niya man lang mabanggit sa telepono. Nang ibaba ko ang telepono, pumunta ako sa aparador sa sala at kinuha ang album ng kasal. Mahigit 1 oras akong nag-aral ng bawat litrato. Si Jasmine at Marco na naghihiwa ng cake, ang unang sayaw, ang paghagis ng buke, lahat ay tila perpekto. Kaya, ano ang nakita ni Kuya Ben? Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang magulong bangungot ay gumising sa akin ng 3 beses sa madaling araw. Sa isa sa mga ito, iba ang mukha ni Marco sa mga litrato. Sa isa pa, umiiyak si Jasmine sa altar. Nagising ako ng alas 6 ng umaga na tuyo ang lalamunan at masama ang pakiramdam ng tiyan. Naligo ako, nagsusuot ng simpleng damit, jeans at isang asul na blusa, at umalis ng bahay ng alas 8:30. Ang studio ni Kuya Ben ay nasa sentro, sa isa sa mga lumang gusali na na-renovate, na may nakalabas na ladrilyo sa dingding at malalaking bintana, ang nakatagong karatula sa tabi ng pinto, Portillo Photography. Huminga ako ng malalim bago mag-ring. Si Kuya Ben mismo ang sumalubong sa akin. Mas bata siya kaysa sa naaalala ko noong kasal. Mga 30 plus, maitim ang buhok, pagod ang mga mata. Mukhang hindi rin siya nakatulog ng maayos.
Ginang Elena, salamat sa pagpunta ninyo. Tumingin siya sa magkabilang gilid na tila sinisigurong walang nagmamasid sa amin at mabilis na isinara ang pinto. Mangyari po, sumama kayo sa akin. Sumunod kami sa isang makitid na pasilyo patungo sa isang silid sa likuran. Puno ng kagamitang panglitrato ang mga estante. Isang malaking computer ang nangingibabaw sa gitnang mesa. Nilapitan ni Kuya Ben ang isang upuan para sa akin at umupo sa harap ng monitor. Bago ko ipakita sa inyo ang nakita ko, panimula niya. Gusto kong malaman ninyo na matagal ko itong pinag-isipan bago ko kayo tawagan. Ilang linggo akong nag-alinlangan, ngunit kung ako ang nasa posisyon ninyo, gugustuhin kong malaman ang totoo. Kumulo ang tiyan ko. Ipakita mo na sa akin. Nag-click siya ng ilang beses. Napuno ang screen ng mga thumbnail, mga litrato ng kasal na alam ko na. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang particular na folder. Ito ang mga larawan na kinuha ko sa mga paghahanda bago ang seremonya. Dumating ako ng maaga upang subukan ang ilaw, ayusin ang mga kagamitan. Binuksan ni Kuya Ben ang isang litrato. Kumalabog ang dugo ko. Si Marco pala, ang manugang na tinulungan kong pumili ng kasuotan. Ang lalaking sumumpa na mamahalin ang aking anak magpakailanman. Nasa isa siya sa mga pasilyo ng event hall, hindi pa nakasuot ng coat, maluwag ang kurbata, at hinahalikan niya ang ibang babae. Hindi ito halik ng pagbati, ito ay intimate, malalim. Ang kanilang mga kamay ay magkakayuko sa blonde na buhok ng babae. Ang mga braso ng babae ay nakapulupot sa leeg niya, ang postura ng dalawang magkasintahan na lubos na nagkakakilala. Kailan? Kailan ito nangyari? Malalim ang boses ko. Pinalaki ni Kuya Ben ang larawan at itinuro ang ibabang sulok. Ang mga metadata ay hindi nagsisinungaling. Petsa, eksaktong oras hanggang sa lokasyon ng GPS. 2 oras at 50 minuto bago magsimula ang seremonya. 2 oras. Habang nasa beauty parlor si Jasmine, habang inaayos ko ang huling mga detalye sa wedding organizer, si Marco ay doon, niloloko ang aking anak bago pa man siya pakasalan. Mayroon pa, sabi ni Kuya Ben sa mahinang boses at nag-click sa sumunod na larawan. Isa pang anggulo, narito ang salin ng iyong ibinigay na teksto sa Filipino na may angkop na paggamit ng wika, konteksto at pagbabago ng mga pangalan at halaga ng pera. Maligayang pagdating sa kwentong Lola Vault. Natahimik si Jasmine nang matagal kaya naisip ko na nawala ang tawag. Anak, narito ako. Malalim ang boses niya. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan. Araw-araw ay may bago akong natutuklasan na kasinungalingan. Sino ang lalaking ito? Dahil malinaw na hindi siya ang akala kong kilala ko. Walang sino man ang tunay na nakakakilala sa kanya. Siya ay isang manipulator, isang manloloko. Teresa, may magagawa ba siya? Ginagawa na niya. Ipapablock niya ang mga account at ipapaalam sa mga autoridad. Hindi makakatakas si Marco kasama ang perang iyon. Sana hindi, dahil kung magtagumpay siya, Mama, ang perang iyon ay hindi lang sa akin. Ito ay mga regalo na ibinigay ng aming mga kaibigan at pamilya ng may mabuting kalooban. Mga taong nag-ipon para tulungan kami at ninakaw niya ang lahat mula sa kanila. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong nakaupo at nag-iisip sa lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw. Mula nang tumawag ang photographer hanggang ngayon, ang buhay ko at ni Jasmine ay bumaliktad. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito ay may magandang bagay. Lumabas ang katotohanan. Nailantad si Marco at ngayon, sa mga ebidensya ng mga offshore account, hindi na siya makakatakas sa mga kahihinatnan. Mabilis kumilos si Teresa. Kinabukasan, nakakuha siya ng court order na nagbablock sa lahat ng account ni Marco, parehong lokal at internasyonal. Hindi siya makagalaw ng isang sentimo nang walang court order. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Marco na tawagan muli si Jasmine. Nang hindi siya magtagumpay, ako naman ang tinawagan niya. Sinagot ko para lang marinig ang sasabihin niya. Elena, alang-alang sa Diyos, kailangan mong itigil ito. Binlock ng abogada ninyo ang lahat. Hindi ko na nga mabayaran ang aking mga bill.
Dapat inisip mo iyan bago mo ninakaw ang humigit kumulang 268,000 Philippine pesos. Nagsisinungaling siya dahil tinapos ko na kami. Mayroon akong mga patunay, Marco, mga larawan ng bank statement, ng mga dokumento ng account, offshore, lahat. Katahimikan mula sa kabilang linya. Pagkatapos, hindi ninyo naiintindihan. Kailangan ko ang pera na iyon. Mayroon akong mga utang, maraming utang. Desperado ako. Kaya, ginamit mo ang aking anak. Nagkunwari kang mahal mo siya. Pinakasalan mo siya kahit alam mong ipagkakanulo mo siya at pagnanakawan. Lahat para sa utang, hindi ba? Mahal ko si Jasmine. Talaga, pero ano, Marco? Mas gusto mo ang pera kaysa kay Amanda? Kaysa sa sarili mo? Ibinaba niya ang telepono. Wala na akong balita sa kanya sa loob ng 1 linggo, ngunit sinubukan ni Teresa na makipagnegosasyon sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ibalik ang bahagi ng pera kapalit ng pag-urong ni Jasmine sa mga moral damages. Tumanggi si Teresa. Gusto naming maibalik ang lahat at gusto namin ng hustisya. Umusad ang proseso sa mga ebidensya na mayroon kami, ang mga larawan ng pagtataksil, ang mga bank statement, ang mga hindi autorisadong paglilipat ng pera. Ang kaso ni Jasmine ay matibay. Alam ito ng abogado ni Marco. Pagkaraan ng 3 linggo matapos simulan ang paghihiwalay, nagmungkahi sila ng kasunduan. Ang paghihiwalay ay magiging konsensual, walang pagtutol at pipirmahan niya ang isang kasunduan na nangangako na hindi na kailanman susubukang kontakin si Jasmine. Tinawagan kami ni Teresa upang pag-usapan ang panukala. Ito ay isang magandang kasunduan. Mababawi ninyo ang lahat ng pera kasama ang isang makabuluhang kabayaran at matatapos ang lahat ng mabilis, nang hindi ito humahaba ng buwan o taon. Kasama ko si Jasmine nang matanggap namin ang tawag. Tiningnan ko siya. Ano sa tingin mo, anak? Kinagat niya ang kanyang labi na nag-iisip. Inaamin ba niya ang pagkakasala sa kasunduan na ito? Oo, sa dituwirang paraan, sagot ni Teresa. Sa pagbalik ng pera at pagbabayad ng moral damages, kinikilala niya na mali ang kanyang ginawa. Kaya, tinatanggap ko. Gusto kong matapos na ito. Gusto kong mawala na siya sa buhay ko ng tuluyan. Pinirmahan namin ang kasunduan kinabukasan. Oo, umusad na ang paghihiwalay. Ngunit ang mga sugat na iniwan ni Marco kay Jasmine, sa kanyang tiwala, sa kanyang kakayahang maniwala sa mga relasyon, ay magtatagal pa bago gumaling. Ang diborsyo ay naging opisyal pagkaraan ng 2 buwan. Opisyal nang malaya si Jasmine, ngunit ang pagiging malaya ay hindi nangangahulugang gumaling na. Pansamantala siyang bumalik upang manirahan sa akin. Sabi niya, hindi raw niya kayang manatiling mag-isa sa apartment. Dahil bawat sulok ay nagpapaalala kay Marco sa mga plano nila, sa buhay na akala niya ay bubuuin nila ng magkasama. Pinarentahan niya ang lugar at dinala lamang ang mahahalagang gamit, ilang damit, libro, personal na gamit. Sa simula, mahirap. Malimit umiyak si Jasmine. May mga araw na hindi siya lumalabas ng kwarto. Mayroon ding mga araw na nagigising siyang galit na galit. Nagbabasag ng mga bagay, sumisigaw tungkol sa kung paano sinira ni Marco ang lahat. Hinayaan ko lang siyang maglabas ng sama ng loob. Bahagi iyon ng proseso ng paggaling. Unti-unting dumalang ang mga krisis. Muling naging interesado si Jasmine sa trabaho. Muli siyang nakipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nagpa-therapy siya na malaking tulong. Tinulungan siya ng kanyang therapist na iproseso hindi lamang ang pagtataksil ni Marco, kundi pati na rin ang katotohanan na naging biktima siya ng isang detalyadong panloloko. Hindi mo kasalanan, paulit-ulit kong sinasabi tuwing sinisisi niya ang sarili. Minahal mo talaga. Naging tapat ka. Siya ang pumili na magsinungaling. Isang Huwebes ng hapon, 3 buwan pagkatapos ng diborsyo, pumasok si Jasmine sa kusina kung saan ako naghahanda ng hapunan. Hawak niya ang cellphone, maputla ang mukha. Mama, nakita mo? Nakita ko, ipinakita niya sa akin ang screen. Ito ay isang post sa Instagram. Ang larawan ay nagpapakita kay Marco na nakangiti sa tabi ni Amanda, ang blonde na babae sa mga litrato. Magkayakap silang dalawa sa isang beach. May mga caption tungkol sa mga bagong simula at tunay na pag-ibig.
Bumalik siya sa kanya, sabi ni Jasmine na nanginginig ang boses. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyang tawagan ako, ng pagbibigay ng mga ebidensya laban sa kanya, bumalik siya. Tiningnan ko ang larawan. Mukhang mas payat si Marco, marahil ay stressed, ngunit nakangiti siya, walang pagsisisi, walang pagkakasala, basta nagpapatuloy na parang walang nangyari. Nararapat sila sa isa't isa, sabi ko. Dalawang perpektong sinungaling na manipulator ang magkasama. Pero galit na galit ako, Mama. Sinira niya ang buhay ko at nandoon siya, masaya na parang walang nangyari. Nasaan ang hustisya doon? Hinawakan ko ang kanyang mukha sa magkabilang kamay. Ang hustisya, anak, ay ang ikaw ay malaya. Malaya mula sa isang lalaki na gagawin kang malungkot sa buong buhay mo. Malaya kang makahanap ng isang taong tunay na karapat-dapat sa iyo. Iyan ang hustisya. Niyakap ako ni Jasmine at nanatili kaming ganoon sandali. Nang lumayo siya, pinunasan niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Isang maliit na ngiti, marupok pa rin, ngunit totoo. May punto ka. Nakatakas ako. Problema na siya ni Amanda ngayon. Nang gabing iyon, binura ni Jasmine ang lahat ng larawan ni Marco sa kanyang mga social media account. Hinarangan niya si Marco at si Amanda sa lahat ng platform. Sa simbolikong paraan, isinara niya ang kabanatang iyon. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng mga positibong pagbabago. Nakakuha si Jasmine ng promotion sa trabaho. Nagsimula siyang mag-yoga, nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Unti-unti, isa-isang piraso, muli niyang binuo ang kanyang buhay. Nagbago rin ako. Ang buong karanasan ay nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa aking sarili na hindi ko alam. Natutunan kong mayroon akong mas malakas na kalooban kaysa sa akala ko, na kaya kong harapin ang mahirap na sitwasyon ng hindi guguho, na ang pagprotekta sa aking anak ay ang aking lubos na prioridad, kahit ano pa man ang halaga. Nagkaroon din ako ng mas malapit na relasyon kay Jasmine. Dati, kami ay mag-ina na may mababaw na pag-uusap lamang tungkol sa trabaho, panahon, mga recipe. Ngayon, nag-uusap kami tungkol sa mga tunay na bagay, takot, pangarap, pagkabigo, pag-asa. Ang krisis ang naglapit sa amin sa paraan na hindi nagawa ng mga tao ng normalidad. 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, sa gitna ng isang tahimik na Sabado, tumunog ang aking cellphone. Muli, hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-atubiling sumagot. Hello, Ginang Elena. Isang formal na boses ng lalaki. Ako po si Commander Flores mula sa Pulisya ng Estado. Iniimbestigahan ko po ang isang kaso ng estafa na may kaugnayan kay Ginoong Marco Andrade. Mayroon po ba kayong ilang minuto para makipag-usap? Bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, syempre. Alam po ba ninyo na niloko ni Ginoong Marco ang kasal ng inyong anak? Oo, kinasuhan namin siya. Ibinasura niya ang pera sa pamamagitan ng isang kasunduan. Naiintindihan ko, ngunit ang marahil ay hindi ninyo alam ay hindi lamang kayo ang naging biktima. Nakatanggap kami ng 3 pang reklamo mula sa mga babae na may kaugnayan kay Ginoong Marco. Ginagamit niya ang parehong panloloko, nagkukunwaring in love, humihingi ng pautang para sa mga investment or emergency at pagkatapos ay nawawala. Nagtitipon kami ng mga ebidensya para sa isang kriminal na kaso. Natigilan ako. Iba pang 3 babae? Oo, Ginang. Ano ang kailangan ninyo sa akin, Commander? Ang inyong testimonya at anumang ebidensya na mayroon kayo. Mga mensahe, larawan, financial documents, lahat ay makakatulong sa pagbuo ng kaso laban sa kanya. Mayroon ako ng lahat at ang aking anak din. Kailan ninyo gustong pumunta kami? Pwede bang i-schedule para sa Lunes ng 10:00 ng umaga? Naroroon kami. Nang ikwento ko ito kay Jasmine, natigilan siya. Iba pang mga babae, ginawa niya ito sa ibang tao? Oo, marami. At malamang ay patuloy niyang gagawin kung hindi siya mabubunyag. Umupo si Jasmine ng mabigat. Kung gayon, hindi man lang ako naging espesyal para sa kanya. Isa lang ako sa marami, isa lang target. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ikaw ay espesyal. Palagi kang espesyal. Siya ang walang silbi at ngayon ay magbabayad siya sa kanyang ginawa. Lunes, pumunta kami sa himpilan ng pulisya.
Sinalubong kami ni Commander Flores sa isang maliit na silid na may kulay abong dingding at metal na mesa. 2 oras kaming nagbigay ng detalyadong testimonya. Kinuwento ni Jasmine ang tungkol sa relasyon, kasal, ang pagtuklas ng pagtataksil. Nagkuwento ako tungkol sa mga larawan ni Kuya Ben, tungkol sa tawag ni Amanda, tungkol sa mga offshore account. Si Flores ay kumukuha ng mga tala, nagre-record ng lahat at humihingi ng mga paglilinaw. Nang matapos kami, pinatay niya ang recorder at sinabi, "Mga ginang, nagbigay kayo ng mahahalagang ebidensya. Sa pamamagitan nito at sa ibinigay ng iba pang mga biktima, mayroon kaming matibay na kaso. Magsasampa ng kaso ang piskalya para sa multiple estafa. Si Marco Andrade ay sasagutin ang kanyang mga kriminal na gawain." "Maaari ba siyang makulong?" tanong ni Jasmine. "Maaari. Kung mahatulan, ang parusa para sa qualified estafa ay mula 4 hanggang 8 taon ng pagkakakulong at sa ilang biktima ay maaaring tumaas pa ang parusa." Lumabas kami ng himpilan ng pulisya na may kakaibang pakiramdam, hindi eksaktong kaligayahan, ngunit isang bagay na malapit sa hustisya. Hindi lang pera o reputasyon ang mawawala kay Marco, sasagutin din niya sa batas ang kanyang mga krimen. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsampa ng kaso ang piskalya laban kay Marco. Siya ay kinasuhan ng 4 na beses na estafa. Lumabas ang balita sa mga lokal na pahayagan. Lalaki inaresto matapos manloko ng ilang babae gamit ang estafa sa pag-ibig. Nakatanggap si Jasmine ng mga mensahe mula sa mga taong kilala niya na nag-aalok ng suporta. Ang ilan ay nagsabi na palagi nilang nakikitang kakaiba si Marco. Ang iba naman ay umamin na hindi sila kailanman naghinala. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Ang paglilitis ay itinakda sa loob ng 6 na buwan. Sinabi sa amin ni Teresa, ang aming abogada, na mataas ang posibilidad ng paghatol. Dahil sa mga ebidensya. "Ginawa ninyo ang tama sa pagrereklamo," sabi niya sa amin. "Hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat ng iba pang babae na maaari niyang napinsala sa hinaharap." Ang mga buwan bago ang paglilitis ay kakaiba. Sinusubukan ni Jasmine na magpatuloy sa kanyang buhay, ngunit ang anino ni Marco ay nakabitin pa rin sa amin. Sinubukan niyang makipag-ugnayan minsan sa pamamagitan ng hindi kilalang numero, mga pekeng profile sa social media. Agad na hinarangan ni Jasmine ang lahat. Minsan ay lumitaw siya sa pintuan ng aming gusali. Tinawagan ako ng portero at tinanong kung pwede ba siyang payagan umakyat. Lubos akong tumanggi at hiniling na tawagan ang seguridad kung hindi siya aalis. Umalis siya. Ngunit ang panghihimasok na iyon, kahit maliit, ay nagpakaba sa amin sa loob ng ilang araw. "Hindi siya titigil kailanman?" tanong ni Jasmine na naiinis. "Titigil siya kapag siya ay inaresto, titigil siya." Nanatili akong matatag sa aking paniniwala na magaganap ang hustisya. Kailangan kong maniwala doon para sa akin, para kay Jasmine, para sa lahat ng iba pang babae na niloko ni Marco. Sa panahong iyon, nakilala ko ang 2 pa sa mga biktima. Ikinonekta kami ni Commander Flores, iniisip na makakatulong ang pag-uusap. Isa sa kanila, si Carla, ay 52 taong gulang at nawala ng humigit kumulang 670,000 Philippine pesos, katumbas ng 200,000 Mexican pesos, ang kanyang ipon sa buong buhay niya. Nakilala siya ni Marco sa isang dating app, niligawan siya sa loob ng ilang buwan, humingi ng pautang para sa isang garantisadong investment at pagkatapos ay nawala. Ang isa pa, si Julia, ay 38 taong gulang. Nawalan siya ng humigit kumulang 502,500 Philippine pesos, katumbas ng 150,000 Mexican pesos, na kanyang inipon para sa pagbili ng apartment. Eksaktong parehong kwento ang ginamit ni Marco. Investment, mabilis na kita, natatanging pagkakataon. Hindi na niya nakita ang pera. Nagkita kami sa isang coffee shop sa sentro. Sa simula ay may tensyon. 3 babae na hindi magkakakilala, pinag-isa lamang ng kapuspalaran na dumaan sa landas ng isang manloloko. Ngunit unti-unting umusbong ang usapan. Pinaparamdam niya sa akin na ako ay espesyal, sabi ni Carla habang hinahalo ang kape ng hindi iniinom.
Pagkatapos ng maraming taon na mag-isa, naisip ko na sa wakas ay nakakita ako ng isang tao. Napakatanga ko. Hindi ka tanga. Sabi ko, ikaw ay tao, nagtiwala ka, nagmahal ka. Walang masama doon. Sumang-ayon si Julia. Siya ay mapanghikayat. Alam na alam niya ang sasabihin, kung paano kumilos. May sagot siya sa lahat. Nang magsimula akong maghinala, pinagmukha niya akong may kasalanan dahil hindi ako nagtitiwala sa kanya. Natahimik si Jasmine na nakikinig. Sa huli ay nagsalita siya. Pinakasalan ko siya. Nagbigay ako ng panata. Akala ko makakasama ko siya sa buong buhay ko at ang lahat pala ay kasinungalingan. Hinawakan ni Carla ang kamay ni Jasmine. Pero nakaligtas ka. Lahat tayo ay nakaligtas at ngayon ay magbabayad siya. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng koneksyon sa pagitan namin. Nagpalitan kami ng numero. Gumawa kami ng group chat sa WhatsApp. Kami ay naging magkakaibigan na hindi inaasahan, pinag-isa ng sakit, ngunit gayon din ng lakas. Bawat isa sa amin ay may nawala. Pera, oras, tiwala. Ngunit mayroon din kaming nakuha, ang katiyakan na hindi kami nag-iisa. Sa wakas, dumating ang araw ng paglilitis. Isang malamig na Martes ng Hulyo. Ako, si Jasmine, si Carla at si Julia ay sabay-sabay na dumating sa korte. Naroon si Teresa at binibigyan kami ng mga tagubilin kung ano ang aasahan. May matibay na ebidensya ang piskal. Magbibigay kayo ng testimonya kung kinakailangan. Susubukan ng abogado ng depensa na siraan kayo, ngunit manatiling kalmado, sabihin ang totoo. Iyan lamang ang kailangan ninyong gawin. Pumasok kami sa silid ng pagdinig. Mas maliit ito kaysa sa akala ko. Mga hilera ng kahoy na bangko, isang mesa para sa hukom at isa pa para sa mga partido. Naroon na si Marco, nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Nang makita niya kami, namutla ang kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Jasmine mula noong araw na hinarap niya ito tungkol sa pagtataksil. Naramdaman kong naninigas siya sa tabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kaya mo ito, bulong ko. Pumasok ang hukom at tumayo ang lahat. Siya ay isang lalaking mga 60 taong gulang, may puting buhok at mahigpit ang ekspresyon. Pinalo niya ang martilyo at nagsimula ang sesyon. Inilahad ng piskal ang kaso, binasa ang mga akusasyon, 4 na krimen ng estafa, qualified fraud, pagtatago ng ari-arian at ipinaliwanag ang modus operandi ni Marco. Nakikipagkilala sa mga babae, nililigawan sila, nakukuha ang tiwala, humihingi ng pera, nawawala o, sa kaso ni Jasmine, ginagamit ang kasal bilang paraan ng pangungulekta ng pera. Nagtalo ang abogado ng depensa na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan. Na humiram talaga si Marco ng pera, ngunit may intensyong ibalik ito. Na ang kasal kay Jasmine ay lehitimo, batay sa pag-ibig at ang mga sumunod na problema ay hindi bumubuo ng krimen. Ito ay isang mahinang pagtatangka. Ang mga ebidensya laban kay Marco ay napakarami. Si Carla ang unang tinawag upang magbigay ng testimonya. Ikinuwento niya ang kanyang istorya ng may matatag na boses, idinetalye ang bawat kasinungalingan ni Marco, bawat manipulasyon. Sinubukan ng abogado ng depensa na ipahiwatig na kusa niyang ibinigay ang pera, hindi ito pautang. Nanatili si Carla na matatag. Sabi niya, ibabalik niya ito sa loob ng 3 buwan na may interes. Mayroon akong mga mensahe na nagpapatunay nito. Ito ay pautang, hindi regalo, at hindi niya kailanman intensyon na ibalik ito. Si Julia ang sumunod, katulad ng kanyang kwento. Eksaktong parehong taktika, parehong dahilan ang ginamit ni Marco. Malinaw na mayroon siyang script, isang pattern. Pagkatapos ay turno na ni Jasmine. Tumayo siya at lumakad patungo sa silya ng mga saksi. Nanginginig ang kanyang boses sa simula, ngunit lumakas habang nagsasalita. Hindi niya ako mahal, sabi ni Jasmine habang diretsyong nakatingin kay Marco. Ako ay isang paraan para sa isang layunin, isang paraan upang makakuha ng pera, tulad ng iba pang mga babae rito. Ginamit niya ang aking damdamin, ang aking tiwala at ginawang isang panloloko ang pinakamahalagang araw sa aking buhay. Sinubukan ng abogado ni Marco na kontrahin ang argumento na ang pagtataksil ay hindi nagpapatunay ng kriminal na intensyon.
Namagitan ang piskal at ipinaalala na ang mga hindi autorisadong paglilipat sa mga offshore account na sinamahan ng pattern ng pag-uugali sa iba pang mga biktima ay malinaw na nagpapakita ng premeditation at dolus, masamang hangarin. Hindi ako tinawag upang magbigay ng testimonya, ngunit ipinasa ni Teresa ang aking nakasulat na testimonya kasama ang mga larawan na kinuha ni Kuya Ben. Maingat na sinuri ng hukom ang lahat. Pagkatapos ng mga testimonya, dumating ang mga huling argumento. Naging matalas ang piskal, ipininta si Marco bilang isang mandaragit na nagsasamantala sa mga mahihinang babae gamit ang mga romantikong relasyon bilang paraan upang makagawa ng mga krimen sa pananalapi. Sinubukan ng abogado ng depensa na gawing mas tao si Marco sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga kahirapan sa pananalapi, pamilya, ngunit walang saysay ito sa harap ng napakaraming ebidensya. Inanunsyo ng hukom na ibibigay niya ang hatol sa loob ng 15 araw. Pinalo niya ang martilyo at ipinasara ang sesyon. Sa labas ng korte, nagtipon kami ni Jasmine, Carla, Julia at Teresa. Kami ay pagod, ngunit gumaan din ang aming pakiramdam. Ginawa namin ang aming parte. Ngayon ay maghintay. Ano sa tingin ninyo ang magiging hatol? Tanong ni Julia. Sa mga ebidensya na mayroon tayo, magiging sorpresa kung hindi siya mahatulan, sagot ni Teresa. Ngunit hindi natin kailanman nalalaman ng sigurado, ang mga hukom ay hindi mahuhulaan. Natahimik si Jasmine habang nakatingin sa gusali ng korte. Gusto ko lang matapos na ito, na lumayo siya sa akin, na hindi na niya ito magawa sa iba. Matatapos din ito, pangako ko. Ang 15 araw ng paghihintay ay napakahirap. Bawat umaga ay nagigising ako na iniisip ang hatol. Bawat gabi, natutulog ako na iniisip ang iba't ibang sitwasyon. Si Marco ay pinalaya dahil sa teknikalidad, si Marco ay nahatulan ng mababang parusa, si Marco ay nakatakas. Hindi nakakapagpahinga ang aking isip. Sinusubukan ni Jasmine na panatilihin ang kanyang routine, ngunit nakikita ko ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Kinakabisado niya ang kanyang cellphone, naghihintay ng tawag ni Teresa. Pumayat siya ng ilang kilo. Nahirapan muli siyang matulog. Paano kung hindi siya mahatulan? Tanong niya sa akin isang gabi habang umiinom kami ng tsaa sa kusina. Paano kung paniwalaan ng hukom ang kanyang kwento? Hindi mangyayari iyan, putol ko. Malinaw ang mga ebidensya. Ang pattern ng pag-uugali ay dokumentado. 4 na babae na may magkakaparehong kwento. Magbabayad siya, anak. Kailangan niyang magbayad. Sa 13 araw tumawag si Teresa. Ang hatol ay lalabas bukas ng 2:00 ng hapon. Gusto ba ninyong dumalo? Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Naroroon kami? Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog, palingalinga sa kama, nakatingin sa kisame, nagdarasal. Hindi ako masyadong relihiyosa, ngunit sa sandaling iyon ay nanalangin ako sa Diyos o sa universo o sa anumang puwersa na umiiral na magbigay ng hustisya. Kinabukasan ng umaga, maagang pumasok si Jasmine sa kwarto ko. Mama, natatakot ako. Umupo ako sa kama at binuksan ang aking mga braso. Lumapit siya at humiga sa tabi ko tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya at nagkakabangungot. Nanatili kaming ganoon ng ilang minuto sa katahimikan. Ano man ang mangyari ngayon, sabi ko sa huli, nanalo ka na, nakaligtas ka, muli mong binuo ang sarili mo. Mas malakas ka kaysa kailanman, ang hatol ay isa lamang detalye. Hindi ito mukhang detalye. Alam ko, ngunit ito ay mahalaga dahil ang iyong buhay ay hindi na nakasalalay sa kanya. Malaya ka, walang makakakuha niyan mula sa iyo. Maingat kaming nag-ayos. Nagsusuot si Jasmine ng dark blue na suit. Ako, isang puting blusa at itim na pantalon. Gusto naming magmukhang kagalang-galang, seryoso. Gusto naming makita ng hukom na kami ay karapat-dapat na tao na karapat-dapat sa hustisya. Sinalubong kami ni Carla at Julia sa pintuan ng korte. Kinakabahan sila tulad namin. Dumating si Teresa ilang minuto pagkaraan. Hawak ang portfolyo, kumpiyansa ang tindig. Handa na, sabay kaming pumasok. Mas punuan ang silid ng pagdinig. Sa pagkakataong ito, mga mamamahayag ang sumakop sa ilang upuan. Umani ng atensyon sa lokal na media ang kaso, ang manlulokong puso
tawag ng ilang media. Naroon muli si Marco, ngunit iba ang itsura. Mas payat, hindi ahit ang balbas, at malalim ang mata. Hindi naging mabait sa kanya ang mga buwan mula ng paglilitis. Sige, pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas kaya naisip kong naririnig ng lahat sa silid. Umupo ang hukom, inayos ang kanyang salamin at nagsimulang basahin ang hatol. Ang kanyang boses ay walang pagbabago, teknikal, nagbabasa ng mga bahagi ng batas, nagbabanggit ng mga jurisprudence. Halos hindi ko maiproseso ang mga salita. Hinihintay ko lang ang hatol. Pagkatapos ay dumating ang kritikal na punto. Dahil sa mga ebidensyang iprinisinta, kabilang ang magkakatugmang testimonya ng 4 na biktima, mga dokumentaryong ebidensya ng mapanlinlang na paglilipat at malinaw na pattern ng kriminal na pag-uugali, nauunawaan ng korte na ang akusadong si Marco Andrade Silva ay nakagawa ng mga krimen ng qualified estafa sa 4 na magkakaibang pagkakataon. Hinawakan ko ang kamay ni Jasmine. Humarap siya sa akin. Nagpatuloy ang hukom, isinasaalang-alang ang kalubhaan ng mga pangyayari, ang pinsalang idinulot sa mga biktima at ang malinaw na premeditasyon. Hinatulan ang akusado ng 6 na taong pagkakakulong sa paunang saradong rehimen, bukod pa sa pagbabayad ng kabayaran sa mga biktima para sa mga pinsalang material at moral na idinulot. 6 na taon siyang makukulong. Totoo. Sinubukan ng abogado ni Marco na humingi ng salita marahil para umapela o humiling ng pagbawas ng parusa, ngunit pinalo ng hukom ang martilyo. Tapos na ang sesyon. Ang akusado ay dadalhin kaagad sa kustudiya. 2 opisyal ng hustisya ang lumapit kay Marco. Nakita ko ang sandali nang tamaan siya ng katotohanan. Nakabukas ang mga mata, maputla ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya si Jasmine sa huling pagkakataon, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may tila desperasyon. Ibinalik ni Jasmine ang kanyang tingin, walang emosyon ang mukha. Wala siyang sinabi. Nanood lang habang ikinakabit ng mga opisyal ang posas sa kanyang mga pulso at inilabas siya ng silid. Nang sumara ang pinto sa likod niya, may nagbago sa hangin na parang may di nakikitang bigat na nabuhat. Huminga ako ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras. Tapos na, sabi ni Teresa na nakangiti. Nagtagumpay kayo. Nagsimulang umiyak si Carla. Niyakap siya ni Julia. Nanatili si Jasmine na nakatayo, nakatingin sa pinto kung saan lumabas si Marco. Anak, hinawakan ko ang kanyang balikat. Humarap siya sa akin. May luha sa kanyang mga mata, ngunit mayroon din namang iba pa. Relief. Kapayapaan. Tapos na talaga, Mama. Sa wakas, tapos na. Lumabas kami ng korte sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng hapon. Pinalibutan kami ng mga mamamahayag na nagtatanong. Pinigilan sila ni Teresa ng may paggalang at sinabi na magbibigay kami ng maikling pahayag. Lumapit si Jasmine. Gusto kong malaman ng ibang kababaihan na posible ang paghahanap ng hustisya. Posible ang makaligtas. Ang mga lalaking tulad ni Marco ay umaasa sa ating katahimikan, sa ating kahihiyan. Ngunit kapag tayo ay nagsalita, kapag tayo ay nagreklamo, kapag tayo ay nagtutulungan, nawawalan sila ng kapangyarihan. Ito ay isang maikli, ngunit makapangyarihang pahayag. Itinala ng mga mamamahayag ang lahat. Ilang kamera ang nag-record. Pagkatapos, kaming 4 na biktima, ngayon ay nakaligtas, ay nagyakapan sa isang bilog doon sa bangketa. Mga babae na may iba't ibang edad at kwento, pinag-isa ng trauma, ngunit gayon din ng lakas. Salamat, sabi ni Carla, sa pagrereklamo, sa hindi pagsuko, sa pagbibigay sa amin ng lakas ng loob na gawin din ang pareho. Kami ang nagpapasalamat sa inyo, sagot ni Jasmine. Mag-isa, marahil ay hindi namin ito magagawa, ngunit magkasama, kami ay walang makakapigil. Nagpaalam kami ng may pangakong panatilihin ang aming koneksyon, suportahan ang isa't isa at tutuparin namin ang mga pangakong iyon. Ang grupong WhatsApp na aming nilikha ay mananatiling aktibo. Paminsan-minsan ay magkikita kami para sa kape. Kami ay isang kapatiran na hindi inaasahan, ngunit totoo. Pauwi, natahimik si Jasmine. Tahimik akong nagmaneho, binibigyan siya ng espasyo para magproseso.
Nang iparada namin sa gusali, sa wakas ay nagsalita siya. Mama, salamat. Bakit? Sa pagtitiwala sa akin, sa pagprotekta sa akin, sa pagtuklas ng katotohanan, kahit alam mong masasaktan ako, sa pagiging nasa tabi ko sa bawat yugto ng kakilakilabot na paglalakbay na ito. Nabasag ang kanyang boses. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Anak kita. Ipaglalaban kita palagi. Palagi. Nang gabing iyon, natulog si Jasmine sa bahay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nang walang bangungot. Ako rin. 3 buwan na ang nakalipas mula ng hatulan. Bumalik ang buhay sa normal na rutina o kasing normal hanggat maaari pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nagpasya si Jasmine na huwag nang bumalik sa apartment na kanyang inupahan. Ibinenta niya ang lugar at ginamit ang pera kasama ang kabayaran na natanggap niya mula kay Marco upang makabili ng bago, mas maliit, mas komportable sa isang lugar na matagal na niyang gusto. Isang ganap na bagong simula. Inimbitahan niya akong tingnan ang apartment ng araw na kinuha niya ang mga susi. Nasa ika-4 na palapag ito ng isang maliit na gusali na may tanawin ng lungsod. 2 silid tulugan, maluwag na sala, modernong kusina. Simple, ngunit perpekto para sa kanya. Kumusta, Mama? Napakaganda. Ikaw na ikaw. Ngumiti siya. Ang tunay na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Akin ito, akin lang. Walang masamang alaala, walang kasinungalingan, akin lang. Tinulungan ko siyang mag-decorate. Magkasama kaming pumili ng mga muebles, mga larawan para sa mga dingding, mga halaman para sa terasa. Ang bawat item ay isang pagpapatunay ng kalayaan, ng muling pagtatayo. Nagkaroon din ng mga pagbabagong profesional si Jasmine. Humiling siya ng paglilipat sa ibang sangay ng ahensya ng real estate kung saan siya nagtatrabaho, sa ibang lugar. Gusto niya ng distansya mula sa anumang bagay na magpapaalala kay Marco, kabilang na ang mga lugar na madalas nilang puntahan ng magkasama. Tungkol naman sa akin, natuklasan ko ang isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Sa loob ng maraming buwan, ako ang naging haligi ni Jasmine. Ang malakas na tao, ang hindi nag-aatubili. Ngunit nang humupa ang lahat, nang siya ay ligtas at nagpapatuloy, napagtanto ko na ako rin ay may mga sugat mula sa karanasang ito. Ang pagtuklas ng mga larawan, ang pagharap kay Marco, ang proseso ng hukuman, lahat ay mas nakakaapekto sa akin kaysa sa inamin ko. Nagsimula rin akong magpa-therapy. Kailangan kong iproseso ang galit na naramdaman ko, ang takot na mangyari muli ang ganito, ang hindi makatuwirang pagkakasala dahil hindi ko napansin kung sino talaga si Marco dati. Ang aking therapist, si Abogada Jasmine, oo, kapareho ng pangalan ng aking anak na nagpangiti sa akin sa unang sesyon, ay tumulong sa akin na maunawaan na wala akong magagawa upang maging iba. Si Marco ay isang bihasang manipulator. Niloloko niya ang lahat. Hindi ito pagkakamali ko o ni Jasmine. Ginawa nila ang gagawin ng sinumang tao, sabi niya sa akin. Nagtiwala sila, nagmahal, at nang matuklasan nila ang katotohanan ay kumilos sila. Naghanap sila ng hustisya. Nangangailangan iyan ng napakalaking tapang. Nakatulong ang mga sesyon sa akin. Nagsimula akong matulog ng mas maayos, mas kaunti ang pakiramdam ng pagkakasala upang tanggapin na ang ilang tao ay sadyang masama at wala tayong magagawa upang mahulaan o maiwasan iyon. Isang Sabado ng hapon, 5 buwan pagkatapos ng hatol, dumating si Jasmine sa aking bahay nang walang abiso. May kakaiba siyang ekspresyon, kinakabahan, ngunit masigla rin. Mama, may kailangan akong sabihin sa iyo. Kumabog ang puso ko. Anong nangyari? May nangyari ba? Hindi, walang masama. Nakakilala ako ng isang tao. Dahan-dahan akong umupo. Isang tao, isang lalaki. Ang pangalan niya ay Daniel. Nagtatrabaho siya sa parehong kumpanya ko, ngunit sa ibang departamento. Nagsimula kaming mag-usap ilang linggo na ang nakakaraan. Inanyayahan niya akong maghapunan. Tinanggap ko. Ang una kong reaksyon ay takot. Takot na masaktan muli si Jasmine. Takot na baka si Daniel ay isa pang Marco. Ngunit pagkatapos ay tiningnan ko ang kanyang mukha, ang kinang sa kanyang mga mata, ang mahiyain na ngiti at nakita ko ang isang mahalagang bagay.
Pag-asa. Gusto mo ba siya? Maaga pa para malaman, pero mabait siya, magalang, hindi niya minadali ang anuman. At mama, naghukay ako ng impormasyon tungkol sa kanya. Medyo nahihiya siyang tumawa. Hinanap ko ang pangalan niya sa internet, chinek ko ang kanyang social media, kinakausap ko ang mga kasamahan na kilala siya sa loob ng maraming taon. Natuto akong maging mas maingat. Mabuti iyan, pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pero ayoko ring mamuhay sa takot magpakailanman. Ayoko ring nakawin ni Marco sa akin ang kakayahang magtiwala, ang magmahal muli, hinawakan niya ang kamay ko. Kaya dahan-dahan lang ako. Kikilalanin ko si Daniel. Titingnan ko kung saan ito hahantong, ngunit sa pagkakataong ito ay bukas ang aking mga mata. Niyakap ko ang aking anak. Ipinagmamalaki kita. Kung paano ka nakabangon, kung paano mo muling binubuo ang iyong buhay ng may karunungan at tapang. Natuto ako sa pinakamagaling, sabi niya habang nakangiti. Nagkaroon ng hapunan kasama si Daniel, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ikinuwento sa akin ni Jasmine ang tungkol sa kanila. Malalalim na pag-uusap, tawanan, tunay na koneksyon. Masaya siya, ngunit maingat. Hindi siya lubos na nagtitiwala. Nagpapanatili siya ng malusog na mga hangganan. Nakilala ko si Daniel pagkaraan ng 2 buwan. Dumating siya upang maghapunan sa aking apartment sa imbitasyon ni Jasmine. Siya ay isang matangkad na lalaki, may salamin at magiliw ang ngiti. Nagtatrabaho bilang civil engineer. Diborsyado na siya ng 3 taon, walang anak. Mukhang tunay siyang interesado kay Jasmine, nagtatanong tungkol sa kanya, nakikinig ng mabuti. Pinanood ko sila habang naghahapunan. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya nang may respeto, kung paano niya hinintay na matapos siyang magsalita bago sumagot, kung paano niya ito tinatrato bilang kapantay, hindi bilang isang bagay na susundin o kokontrolin. Hindi siya si Marco, malayo sa kanya. Pagkatapos niyang umalis, nanatili si Jasmine upang tulungan akong maghugas ng pinggan. At ano, kumusta ang pakiramdam mo sa kanya? Sa tingin ko ay mukha siyang mabuting tao, ngunit ang panahon ang magsasabi. Alam ko, dahan-dahan lang ako. Nangako ako sa sarili ko na sa unang senyales ng alarma ay aalis ako. Hindi ko na muling babaliwalain ang mga red flag, iyan ay matalino. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at niyakap ako. Mama, alam mo kung ano ang napagtanto ko, na hindi ako kayang sirain ni Marco. Sinubukan niya, pero hindi niya nagawa. Narito ako. Buhay, malakas at handang magmahal muli. Ibig sabihin, nanalo ako. Napuno ng luha ang aking mga mata. Nanalo ka, siguradong sigurado. Nanalo ka. Ngayon, 1 taon pagkatapos ng mapaminsalang tawag ng photographer, lumingon ako at nakita ang landas na tinahak namin. Masakit, mahirap. May mga sandali na inakala kong hindi na makakabangon si Jasmine. Mga sandali na ako mismo ay nag-alinlangan kung tama ba ang aming ginawa sa paglalantad ng lahat. Ngunit ginawa namin ito at sulit ang lahat. Pinagsisisihan ni Marco ang kanyang ginawa. Nalaman namin sa pamamagitan ni Teresa na sinubukan niyang bawasan ang kanyang sentensya sa pamamagitan ng apela, ngunit tinanggihan ito. Mananatili siyang nakakulong sa susunod na mga taon at kapag lumabas siya ay mayroon siyang criminal record na susundan sa kanya magpakailanman. Si Amanda, nalaman ko kay Carla, ay naghiwalay. Sinira din ng paglalantad ng kaso ang kanyang kasal. Poetic justice sa isang paraan. Tungkol naman sa amin, ako, si Jasmine, si Carla, si Julia, ay nagpatuloy, mas matalino, mas maingat, ngunit hindi nawasak. Nagpapatuloy pa rin ang relasyon ni Jasmine at Daniel. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang umuunlad, may paggalang at katapatan. Patuloy siyang nagpa-therapy at mayroon pa ring mga mahihirap na araw, ngunit palagi na lang itong bihira. Bumalik ako sa aking routine. Nagtatrabaho ako bilang financial consultant. Nakakatuwa kung iisipin na hindi ko napansin na si Marco ay isang manloloko. Ngunit marahil dahil dito, tinutulungan ko ngayon ang ibang tao na makilala ang mga senyales ng panloloko. Naging volunteer din ako sa isang NGO na sumusuporta sa mga biktima ng love scam. Ginagamit ko ang aking kwento, ang aming kwento, upang tulungan ang ibang kababaihan na makahanap ng lakas upang magsumbong,
upang maghanap ng hustisya. Minsan ay naiisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi tumawag ang photographer. Kung nagpasya si Kuya Ben na burahin ang mga larawang iyon at magpatuloy. Malalaman din sana ni Jasmine ang pagtataksil sa huli o mamuhay siya ng ilang taon sa isang huwad na kasal na niloko, minanipula. Walang paraan upang malaman, ngunit nagpapasalamat ako araw-araw sa kanyang tapang na sabihin sa akin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay palaging mas mahusay kaysa sa isang komportableng kasinungalingan. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga salitang ito, si Jasmine ay nasa kanyang apartment at nagde-decorate upang salubungin si Daniel para sa hapunan. Tinawagan niya ako kanina at humingi ng payo sa recipe. Nagtawanan kami ng magkasama sa telepono. Ang tunog ng kanyang tawa, tunay, malaya, masaya, ay musika sa aking pandinig. Nakaligtas kami, higit pa doon, umunlad kami. At kung mayroon mang aral na natutunan ko sa lahat ng ito ay nagaano man kadilim ang lambak, palagi may daan patungo sa kabilang panig. Minsan ay kailangan natin ng tulong upang mahanap ito. Minsan ay kailangan natin ang tapang ng ibang tao upang magkaroon ng sariling tapang. Ngunit mayroong daan at natagpuan namin ito. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-click sa subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung anong bahagi ang nagpaawang sa iyong bibig. At huwag kalimutang maging miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko inilalabas dito. Hinihintay kita doon.